Pagdating sa buhay sa lupa at kasaysayan ng tao, ang mga siyentipiko at istoryador ay may ilan sa mga sagot ngunit hindi lahat ng mga ito ay mahusay sila sa kanilang trabaho, at nakakagawa sila ng mga dakilang konklusyon batay sa maliliit na pahiwatig at mga piraso ng ebidensya, na kung minsan ay nakatagpo sila ng isang bagay na leads them totally stop. That's what today's video is all about. These are these strange and wonderful places all over the world that are amazing to see what impossible to understand even for scientists. Why have one tree when you can have two? That seems to be the theory and Costanzo, Italy, kung saan mayroong isang kahangahangang tanawin na pagmasdan at nararamdaman ito sa mga puno sa isa sa kanilang ganap na magkakaibang mga species ng puno. Ang ibaba ay isang puno ng mulberry, ngunit mayroon itong isang puno ng cherry na tumutubo sa ibabaw nito. Ito ay isang uri ng hybrid na duplets ng uri na napakabihirang mangyari sa kalikasan, habang ang mga maliliit na puno ay paminsan-minsang tumutubo sa ibabaw ng mas malalaking puno. Napakabihirang ang mga punong nasa hustong gulang na naninirahan at umuunlad na tulad nito. Kadalasan ang isa sa mga punong mabuting kalusugan ay darating sa kapinsalaan ng isa, at kadalasan ay ang puno sa itaas na nagdurusa dahil ang magagandang puting bulaklak sa puno ng cherry ay nasira. Mahusay na hindi ang kaso dito. Hindi nakakagulat na ang kakaibang puno ay naging isang atraksyon ng turista para sa lugar, bagaman ito ay kailangang bakuran o ito ay sariling proteksyon upang ang mga tao ay hindi wag masyadong malapit sa pag-akyat. Ito ay iligal na misteryo pumapalibot sa pinagmulan ng init sa Austria. Pinaniniwala ang itinayo noong panahon ng paghahari ng emperador ng Roma si Constantine, ang pangalawa na namuno, sa pagitan ng mga taon ng 351 sa 361, ngunit iyon ay higit pa sa isang pinakamahusay na hulaan. Ang mga sinaunang Romano, kung minsan ay nagtatayo ng mga estrukturang tulad nito, upang markahan ang panig ng mga makabuluhang tagumpay ng militar na magkakaroon ng antas ng katuturan. Dahil ang sinaunang lungsod ng nilalaman ay minsang umiral ako sa lugar na ito at naging host sa halos 50,000 tao na napaliligiran ng Award Fortress. Matagal nang nawala ang paninirahan, ngunit ang natitirang arko ng gusaling ito ay nananatili sa loob ng maraming siglo. Ito ay hindi naintindihan na ang gateway sa lumang lungsod, dahil ang kaunti sa totoong kasaysayan nito ay kilala na maraming alamat at alamat ang lumago sa paligid ng taas. Pumasok ito ay naging isang sikat na lugar ng pagtitipon ng mga prepay na baril na tumutukoy dito bilang gete ng langit sa hindi malamang kadahilanan. Kung ito talagang isang Roman tetrapilon ay malamang na may estatwa ng alinman sa isang emperador o isang Diyos sa gitna nito, ngunit walang palatandaan nito ngayon. May palatandaan sa pangalan ng sumasalakay na isla ng Vatanen sa Kenya na nagsasabi sa iyo ng maraming tungkol sa kung ano ang nararamdaman ng mga Kenyan tungkol dito. Ang mga alamat at alamat na nakapaligid sa lugar na nagmumungkahi na alam kung sino ang papasok dito ay babalik sa 1935. Ingles na galugari Vivian ay nagpasya munang subukan ang teoryang iyon sa pamamagitan ng pagbisita dito kasama ang mga kasamahan Bill Days at Martin Shelf Bills sa isang research mission, ngunit noong nabigo silang ibalik ito, ay nagsisilbi lamang upang palakasin ang mga alamat, habang sinasabi ng ilang mga conspiracy theorists na ang isla ay naglalaman ng isang dayuhan na baseball ng mga extraterrestrial, na nilalang na magkakaroon na ang sinumang makakapagsara ng paniniwala ng Kenyan, ay ang mga bumababa sa napakalaking bunganga sa isla, tatamaan ng kidlat ang gitna, at ang mga larawang na kinunan ng mga eroplanong lumipad sa ibabaw ng bunganga ay nagpapakita kung ano ang tila mga labi ng mga sinaunang kubo, na nagsasabing ito ay nasa gitna, ngunit walang sinuman ang naging matapang na pumunta at suriin ito ng kanilang sariling mga mata sa napakatagal na panahon. Marahil iyon ay para sa pinakamahusay na mayroong maraming mga sinaunang at kamanghamanghang mga templo sa Syria, na karamihan sa mga ito ay may sariling kamanghamanghang kwento upang sabihin, ngunit ang pagkahumaling sa templo ng isang direktang ito ay lalo na malakas na karamihan ay dahil sa malalaking bakas ng paa ng tao na lumilitaw sa pasukan sa templo ay nandoon na sila ng hindi bababa sa hanggat mayroon ang templo, na hindi bababa sa 33 taon, at mayroong hindi pagkakasundo tungkol sa kung paano nila nakuha ang kanilang mga siyentipiko at mga arkeologo, na nagsabi na sila ay inukit ng parehong mga taong nagtayo ng templo at nilayon upang kumatawan sa prosesyon ng mga Diyos papunta sa mga templo sa loob ng mga silid, ngunit maraming lokal na alamat ang nagsasabi na ang templo mismo ay binisita ng isang dakilang Diyos na may cloud feet, na umalis sa mga imprints mismo ay nakakuha ng isa pang paaralan ng pag-iisip na nagsasabi na ang mga taong nagtayo ang templo ay mga higante, at iniwan nila ang mga bakas ng paa sa likod. Mayroong maraming mga kwento ng mga higanteng tao
na naninirahan sa bahaging ito ng mundo noong sinaunang panahon, at ang mga bakas ng paa o ang unang bagay na itinuturo ng mga taong naniniwala sa mga kwentong ito ay ang dalawang ebidensya na nakalulungkot, na ang templo ay masama. Sa karamihan ng mga tao na bumibisita sa Egypt ay bumibisita din sa dakilang piramid ng Giza na isang kamanghamanghang tanawin upang makita, ngunit kung ang ilan pa sa kanila ay mahikayat na magmaneho ng karagdagang 20 minuto para abutin ang Abu. Hindi ito isang maliit na kilalang sikreto. Ang lumang lungsod ay naglalaman ng isang istruktura na o hindi bababa sa isang biglaang templo at nakatuon sa dakilang Diyos na bato na sinisingil sa isang lugar mga 24 na taon. Na ang nakalilipas at dati magkaroon ng sariling stepped pyramid mula sa mga sinaunang Egyptian historical records. Alam natin na minsan ay may 6 na anak na templo sa Abu Garage, ngunit nananatili lamang ngayon ang mga ito ay mga guho ngayon. Dahil ang napakalaking bato na kitang-kita na minsan ay minarkahan ang pinakakanlurang punto ng Abu Ghraib, ang napakalaking ang mga pulang blok ng granite na nakakalat sa buong lugar, ay isang palaisipan para sa mga arkeologo na lumilitaw na ang mga ito ay ginawang katumpakan na may mga makinis na ibabaw, at buo na napakakinis na tiyak na ginawa ang mga ito gamit ang advanced na teknolohiya ng drill link na parang hindi sapat na misteryoso. Pati mga servo square alabaster dish ay naglalaman sila ng mga marka, muli sa mga gears ng isang makina. Ang mga taong nakatira dito ay may access sa advanced na teknolohiya, kung ano ang nangyari dito at sa kanila noong unang panahon. Barsak, halos isang isla sa Aral Sea ang mga ito, araw na ang antas ng tubig ay medyo mas mababa kaysa noong unang panahon, at ito ay isang talampas sa mga bata. Panginoon, isang Kazakhstan. Ang nakilala kong isla sa Kenya, ito ay sinasabing isang lugar na binibisita ng mga tao at hindi na bumalik kahit na ang pangalan na isinalin mula sa orihinal nitong wikang Turkic ay nangangahulugang sinumang pumupunta rito ay hindi na babalik, at 1839 ito ay idineklara na isang pambansang reserba at isinara sa mga bisita sa natitirang bahagi ng ika-20 siglo. Walang nakakaalam kung ano ang ginawa ng mga Soviet doon noong mga taong iyon, ngunit marami ang ng mga alingaw-ngaw na ginamit ito para sa lihim na pananaliksik. Kahit ngayon ay nabigo ang mga elektronikong device, habang lumalapit ka at huminto sa paggana ang mga kagamitan sa pag-navigate doon, ay may naidokumentong mga kaso ng pagiging asul ng balat ng mga tao, pagkatapos na gumugol ng masyadong mahaba sa o malapit sa talampas, at isang karaniwang sinasabing alamat tungkol sa isang grupo ng mga nomad na nanatili dito para sa kanilang pinaniniwalaan na isang taon lamang upang bumalik sa sibilisasyon upang makita na ang nakalipas na 3 dekada ay isang misteryoso, sa tila supernatural na lugar sa gitna ng mga guho ng isang tao sa Jordan, kung saan makikita mo ang mga gumuhong shell ng mga templo at palasyo. Makikita mo rin itong mga durog na labi ng isang higanting kamay ng tao, na gawa sa bato. Ito ang kamay ni Hercules, at kahit na ito ay nasira 3 daliri na estado, ay kakaiba pa rin ang nakakatakot na tingnan. Ang kamay ay bahagi ng templo ng Hercules, na itinayo noong ika-2 siglo sa panahon ng pananakop ng mga Romano sa isang kuta ng tao. Para sa mga kadahilanang nawala sa kasaysayan, lumilitaw na ang templo ay hindi pa natapos. Isang napakalaking estatwa ng Hercules dito na kung ito ay nakumpleto ay malamang na ang pinakamalaking rebulto sa mundo noong panahong iyon. Ang rehiyon ay kilala sa mga lindol, kaya posibleng sumuko ang mga Romano sa ideya na magtayo ng kahit ano dito pagkatapos magtiis din ng isang lindol. Marami sa gusto nila bilang mga tour guide ay gustong ituro sa mga mausisa na bisita ang mga kuko at cuticle sa kamay ay mukhang mahusay na pinutol at nakakondisyon na humahantong sa mga biro tungkol sa Hercules na tinatangkilik ang regular na manicure, habang hindi bababa sa alam natin na ang mga Roman ay may pananagutan para sa ang pagtatayo ng abandonadong templo ng Hercules. Wala kaming ideya kung sino man ang nagtayo ng piramid ng Siosiogo sa Mexico City, Mexico. May ilang katibayan na isang napakalaking pagsabog ng bulkan ang sumira sa sibilisasyong dating umiral dito, ngunit bukod doon ay kakaunti lang ang naiwan nila. Para sa amin, alalahanin sila ng iba sa kanilang piramid sa pamamagitan ng pagsusuri sa lupain sa paligid ng piramid, na pagpasyahan ng mga arkeologo na ito ay sinasaka para sa isang panahon na nagsimula noong humigit kumulang 32 taon na ang nakalilipas at natapos noong unang siglo nang ang puwesto ay pumutok ng bulkan na isang kalunos-lunos na twist ng kabalintunaan para sa gulo. Kaya ang populasyon ng Amerikano na inaakalang sumamba ay kailangang magsunog, habang ang ilang mga historiador ay naniniwala na ang buong populasyon ay nasawi sa kalamidad na iyon, ay may ilan na naniniwala na ang mga nakaligtas ay tumakas sa ibang bahagi ng Mexico at kinuha ang mga elemento ng kanilang kultura. Nasa kalaunan ay gumaganap sila ng isang papel
sa pag-usbong ng batang lalaki na baril habang wala pang mga tao na naninirahan dito. Mayroong isang umuunlad na populasyon ng mga rattlesnakes na interracial, ay ginagawa itong medyo mapanganib na lugar upang bisitahin ang misteryo ng nawawalang lungsod ng Kalahari ay isang existential. Kung saan ang ibig naming sabihin ay may kontrobersya tungkol sa tanong kung ito ba ay talagang umiiral sa lahat ng kwento ay nagsimula at 1885 nang ang mga adik sa Canadian magician o William Leonard Hunt na kilala rin bilang ang Dakilang Perrine ay nagsabing nakatagpo sila ng isang walang laman na lungsod ng mga sinaunang guho, habang pagtawid sa disyerto ng Kalahari sa kanyang pag-ulat sa maharlikang heograpikong lipunan ay binanggit niya ang pagkakita sa kalahating nabaon na mga guho ay nabasag ang mga templong libingan at medyo gumuho na mga peder na nag-udyok ng hindi bababa sa 25 ekspedisyon sa mga dekada, na sumunod na wala ni isa man sa kanila ang nakatagpo ng anuman tulad ng ang Dakilang Perrine, na inilarawan ng 19 na 64 ay isang bagong ideya ang lumitaw. Monoliths na gawa sa dolyar, isang material na habang ito ay nabubulok ay maaaring magsimulang maging katulad ng mga tuwid na parisukat na blok, nakahawig ng mga peder. Napagpasyahan ni Clement na ang aktwal na nakita ng pangangaso ay hindi hihigit sa isang natural na pagbuo ng bato mula noong 180 milyong taon, ngunit ang kanyang paliwanag ay hindi na siya. Sa lahat mayroon pa ring mga tao na naghahanap para sa nawawalang lungsod ng Kalahari. Hanggang ngayon ang mga Nazi ay nagtayo ng maraming ng mga kakaibang istruktura sa buong Europa sa paglipas ng ikalawang digmaang pandaigdig, at hindi lahat ng mga ito ay naunawaan sa kawalan ng matibay na impormasyon. Maraming ligaw at nagtataka na umusbong ang kanyang mga teorya, tulad ng mga nakapaligid sa mga konkretong singsing na kanilang itinayo sa baybayin ng the Barents Sea. Ang katotohanan na ang militar ng Soviet ang nagmamay-ari sa kanila pagkatapos ng digmaan at tumanggi na hayaan ang sinuman na makalapit sa loob ng ilang dekada, ay hindi gaanong nagawa upang maalis ang pinakasukdulan ng mga teoryang iyon na nag-alis ng sandata sa interes ng Soviet sa site, ay nakumpirma na ang mga ito ay mga lugar na ang mga German ay nagsagawa ng mga pagsubok sa mga anti-gravity device at mga sandata ng malawakang pagsira. Nagkaroon ng ilang haka-haka na ito ang lugar kung saan nagtrabaho ang mga Nazi sa isang nangungunang sikretong proyekto na kilala bilang Die Glocke o ang kampana. Maliban sa pag-alam na ito, ay hugis walang sinuman ang tunay na nakakaalam kung ano ang namatay. Dapat kong gawin bukod sa katotohanan na ito ay isang takot na ang talagang malakas na sandata, ay malamang na mas malamang na ang mga ito ay konkretong batayan, kung saan ang umiikot na mga piraso ng artilerya ay inimuntar, ngunit iyon ay hindi gaanong nakakatuwang paniwalaan. Na may mga taong nakatira sa bayan ng Swinton sa North Yorkshire, England na naniniwala na mayroong isang sinaunang templo sa kanilang kapitbahayan na tumitingin sa Swinton Druids Temple. Hindi mahirap unawain kung bakit ito ay tiyak na may hitsura ng isang bagay na sinaunang at ang mga salitang Druid Temple o upang magbigay ng pahiwatig sa paggana nito sa katotohanan. Gayunpaman ito ay itinayo 2 siglo lamang ang nakalilipas ng isang sobrang sirasirang may-ari ng lupa na si William Danby, na naninirahan sa Swinton noong 1820s, ay isang mayaman at mapagbigay na tao na nag-aalala tungkol sa pagtaas ng tumulong sa paglutas ng problema. Binayaran niya ang 12 ng mga lokal upang magtayo ng isang templo para sa kanya bilang isang effigy sa Stonehenge. Kapag ito ay tapos na, siya ay nag-alok ng isang malaking pabuya sa pananalapi sa sinumang may kakayahang mabuhay na isang ermitanyo sa gitna nito sa loob ng 7 taon. May isang taong nakatagal sa loob ng 4 at 1/2 taon, ngunit walang namamahala sa lahat ng 7 at hindi na claim ang reward ni Williams. Kahit na hindi naman talaga sinaunang templo ito, ay binibisita pa rin ng mga New Age Pay Games at Druid tuwing summer solstice. Iba't ibang mga naninirahan sa loob ng hindi bababa sa 1400 taon na lahat sila ay nag-iwan ng kanilang sariling marka. Sa tanawin, may mga silid na bato na mga singsing na bato na nakasabit sa mga dingding na hindi tumutugma sa anumang alam na wika at mga artifact ng katutubong Amerikano at napakaraming bakas ng tao. Trabaho at baril mo na rin. Imposibleng sabihin kung saan nagtapos ang isang panahon ng paggamit nito sa isa pa nagsimula o kahit sino ang nauna doon. Ang isang popular na teorya ay na ito ay itinayo noong ika-6 na siglo ng Celtic Christian monks na tumakas mula sa Ireland upang makatakas sa bilis ng pagbibisikleta, ngunit iyon ay muling isusulat ang tinanggap na kasaysayan ng pre-Columbian America at baliwalain din ang ilang piraso ng ebidensya na nagmumungkahi na ang site ay mas matanda
Paminsan-minsang mga spike sa electromagnetic arc devotee ay natukoy na isang baril sa iyo, kung saan inilagay ng mga siyentipiko sa komposisyon ng magnetite granite at quartz rocks, pero conspiracy theorists ay naniniwala na baka ito ay alien base o enerhiya vortex 1 lithic kagamitang bato na natagpuan nakalibing ilang taon na hindi bababa sa 35,000 taong gulang na pumuto. Ang isang butas sa couch tick, buwan na doon hindi natin alam kung ang itinayo sa mga yugto ay sabay-sabay at nakakadismaya ay malamang na hindi natin gagawin.